Hello mga ka-DIY, welcome back sa YouTube channel natin. So meron akong i-share sa inyo mga ka-DIY. Bali meron din na dito sa atin isang 50 inches na flat screen TV. Frameless na rin siya, isa isang Hisense. Ito yan, Hisense. Yung model number nito is ito naman 50A 6100 FS. So ito yung kanyang ito yung kanyang karton, yan dinala dito sa atin. Yan. So maganda yung sikat ng panahon natin at siyempre yung ating solar is yan 100%. Yan 28 volts. So balik tayo dito. Bale ang problema nito is namamatay. Patay sindi ang issue nito, kaya problema nito is pwedeng nasa board ang problema kapag patay sindi. So sa mga TCL or sa mga ganitong brand is may protection kasi ito sa ating mainboard, kaya patay sindi hindi siya tutuloy. So ito yung problema niya. Saksak muna natin. Share ko lang naman ito sa mga baguhan natin ng mga technician. Lagay natin dito. Yan. Power on. Yan. Silip sa ibaba. Hisense. Yan, patay sindi lang yung Hisense, ayaw tumuloy. Kasi yung backlight na ito, yung backlight driver nito is merong detection sa ating mainboard, kaya pag may problema itong backlight niya or may problema yung kanyang driver, hindi talaga tutuloy ito. Yan. Lalabas lang, mamamatay. Yan. So medyo mabigat. So tara, bunutin muna natin. So kapag patay sindi, itong i-check natin. Napapansin nyo yan lobong kapasitor dito sa ating backlight driver section. Ito yan. Ito yung portion ng transformer natin papunta sa ating backlight. So i-check natin dito itong kapasitor. Yan, lobo. Pagkabuntis yung itaas ng or lobo, ibig sabihin palitin na yan. Kaya ayaw tumuloy yung ating display dahil dito sa kapasitor na to na buntis, kasi nga may detection yan dito sa ating mainboard. So gagawin natin, pagka lobo ito, ang i-check pa na natin dyan, ito yung kanyang diode, kasi dito galing sa transformer yan AC, dadaan sa diode para maging convert sa DC. And then ito naman yung kanyang filter para may out niya yung voltahe na stable. So pagka hindi stable, kapag sira itong kapasitor, hindi stable yung output ng ating voltahe papunta dito sa ating backlight. Ito yung backlight natin papunta dito sa loob. So malamang sira ang diode natin or ito mga lobo. Kagaya nito lobo to, so replacement, papalitan talaga natin to. So replace natin to ng bago. So sa pag-check naman ng diode, check natin itong diode muna. So yan, naka buzzer mode tayo sa diode. Check natin. So wala namang shorted. At wait lang, hawakan mo natin yung check natin dito sa diode. Buzzer tayo. Bago tayo mag-replace ng capacitor, check natin itong diode na to. So wala naman. Okay naman, 0.4. So okay pa. 0.4. So okay pa yung diode natin. Ito lang talaga yung nasira dyan. Ang gagawin natin, tatanggalin natin to, tapos papalitan natin. Bali parallel kasi ang connection nito. Yan specs ng ating kapasitor is 350 volts by 10 UF. So nakaparallel siya. Pwede tayong gumamit ng 20 UF nito na isang piraso lang, kasi nakaparallel itong dalawa Sa volt naman is 350 volts. So kahit mga 400 volts pataas, okay lang. Tapos ito naman yung kapasitor natin is 10 UF. Tapos ito naman isa 10 UF. So magiging 20 UF yan kapag isang kapasitor lang yung gagamitin natin, dahil parallel siya. So gagamitan natin ito ng isa lang, kahit isang kapasitor lang. So tatanggalin natin yan. Tingnan natin kung may pagbabago. So share natin ito sa ating mga kapwa technician din na nagsisimula sa pag-electronics. Yan.
So tingnan natin baka may tira pa tong kapasitor. Kung may voltahe pa. Bago natin galawin. So meron pa tayo ng stock, so kita nyo, meron pa tayong stock na 252 volts. So mataas pa yan. Mataas pa yan, mataas. 250 volts. Gagawin natin is select lang natin sa diode para dun sa subscriber natin na nagtanong kung pwede discharge yung tester sa mga capacitor. Pwede, para hindi kayo makakuryente. So dito tayo sa diode mode. Yan o, diode mode. Tapos yung negative ng test prod natin dito sa negative. Tapos yung positive day, sundutin na natin to, ganito. Yan, sundot lang. Yan, hanggang wala na yung voltahe. So sa 200 volts, so 6 volts na lang ang natira. So na-discharge na natin yung kapasitor. Libre na natin tong hawakan o free na natin tong hawakan. So ganun lang mag-discharge, tapos palitan natin yung kapasitor. Ito. Okay, so bunutin natin to. Yan, sa mga gustong matuto, so manood lang kayo ng mga basic natin na tutorial about electronics. So tatanggalin natin yung kapasitor. Ito yan. So bunutin lang natin to gamit yung ating kamay. Yan. Tanggal na yan. So ganun lang kadali magtanggal. Tapos linisan na lang natin to. Ito yung number ng ating kapasitor. Yan, 350 by 10. So nakaparallel siya. So gawin natin 20 UF. So nakaparallel sila sa isang circuit. Ito yung papalit natin, Yan, 22 UF by 400 volts. Diba? 22 UF by 400 volts dahil itong luma is nasa 10, so nakaparallel, so 20 dapat gagamitin natin ngayon. So wala akong 20 UF, so gagamit tayo ng 22. Okay na to, 22 UF by 400 volts. Ito kasi by 350, so by 400 ang ipapalit natin. Pwede na yan kahit isa lang. Kung napapansin nyo itong circuit natin, parallel yan, yan, nakaparallel yung positive at yung negative. Positive, then negative ng kapasitor, nakaparallel sila sa isang circuit lang. So pwede natin ipalit itong isa lang, pwede na yan. So ito lang papalit natin kahit nag-iisa, okay na yan. Yan, tapos hinangan na lang natin ito. Okay, so salpak natin, tara. Salpak natin dito. Tingnan natin kung magdi-display siya. Kasi patay hindi, pwede rin yang mangyari sa ating mainboard. Ito, mainboard o yung ating mga clock signal. O yung ating mga, ito, yung sa DC-DC natin, pwede mangyari yan na patay hindi, ayaw tumuloy, pwede rin yon. Pwede mangyari yan sa ating backlight driver kung may problema yung ating diode or may problema tayo sa ating backlight, pwede rin mangyari. Basta na mamatay sindi or yung mga lobo na mga kapasitor or yung mga change value natin. Testing muna tayo dito. Testing muna natin. Kabit. Pwede rin mangyari yung patay sindi pag sira itong backlight natin. Kasi nga may detection ang board, ang design ng board ito, may detection dito sa ating system. Kaya kapag magkaroon ng problema yung ating backlight section, madidetect na ng ating system. So hindi niya papayagan mag-power on yung unit hanggang nagde-detect ng problema sa system ang ating habang nagkakaroon ng problema sa ibang circuit. So ang system natin meron detection sa ibang mga circuit, kaya hindi siya magpa-power on o tutuloy. So ang mangyayari, patay sindi ang unit. So testing natin kung magkakaroon ng display to. Okay. So, saksak natin.
Power on. Yun o. Yun, bali tumuloy siya. Pero problema niya, may problema pa siya dito sa LCD, ano? Mapapansin niyo, ano? Pero pa siyang problema, diba? Kaya tumuloy. Pero meron siyang ibang damage ito. Kapitan mo kayo. Ito. Yan o. Yan pa isang problema natin sa LCD. So papaliwanag na lang natin yan sa may-ari. Yan, meron pa siyang problema sa LCD. Hindi ko lang sure kung tatagal pa yung ganitong unit. May problema sa LCD. Pero yung backlight, nasolve na natin. Yung driver section, nasolve na natin yun. Yan. So, tayo. So yun lang, isang kapasitor lang yung pinalit natin. Pwede na yan. Basta nakaparallel. So ipa-plus nyo lang ng kabila na kapasitor. Pa-plus nyo lang kung ilang UF. Sa volts naman, given naman yan. Sa above 300 volts. So given naman pataas yung gagamitin. Tapos sa UF, so dodoblehin mo lang yung UF na yon na 10 UF. So magiging 20 UF. So kapag wala kang 20, yung 22 yung ginamit natin. So yun lang mga ka-DIY yung ating share sa inyo sa mga baguang technician na gustong matuto para mag-repair. Pero kapag wala kayong kumpletong gamit, so wag nyo nang gawin at ipagawa nyo lang sa mga legit na mga technician. Okay, so hanggang dito lamang mga ka-DIY yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye bye.